And so bali for today's video na naman, gandang umaga mga ka-Art of Field Vlog. So meron naman tayo dito ng property na 2.3 hectares doon sa may pinipistahan po ng tao na nakatindig na yun. So siya po mismo si seller ang nagbibintang kasama natin dito. So dito po sa property na pinagbibintang ito na po yung mga karating po natin na mga nabili na, mga na-sold out na po. So ito po yung bagong na-sold out pa lang din na property. Then doon po yung isa na meron po tayong frontage. So hindi naman po kalakihan ng frontage nung property 2.3 hectares. Pero siya po ay kasamahan pa po ng title nitong mga nakabili dito. Siya po ay nasa kabuuhan pa ng 8 hectares. So nakasubdivide naman na po. So mayroon na silang lot plan. At waiting na lang po sila sa kanilang title. So sa ngayon po ay ongoing process pa rin po yung kanilang title na TCT sa magkakapatid po. So yung mga nagmamayari po ng mga lupang nabinta na ito ay pamangkin, kapatid po niya. Pero si seller po mismo, siya po mismo yung lalabasan ng title nito. Siya po mismo ay yung tagapagmana sa 8 hektarya. So may frontage po tayo dito na nasa 20 meters. Yung mga hindi pa po dyan nakalike, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video po natin ina-upload. So ang reality po ng pagpasok mula po dun sa provincial, then cemented road, tapos meron po dito nasa 200 meters na rough road po. Pero yung pagka-rough road naman po niya ay hindi po siya yung naputik pagpasok dito sa property. So tapat po natin dito, ito pong farm ng manggahan. Yan po yung mga manggang hybrid po na maliliit pa lang pero nabunga na. So farm po yung ating dito mga kalapit, kaya wala po tayo magiging problema po dito. So ito na po yung pinaka-frontage niya uli. Lahat po itong isang direksyong ito yung dati na po natin itong napuntahan. So ngayon binalikan lang po natin. So mula dito ang start niya, itong may ito po may kakawati, tapos mula doon sa may nakatayo po na babae na yun, dyan na po yung pinaka-frontage niya. Ito na po yung pinakang loob ng kanyang property. Ang kagandahan po, yan po yung poste ng kuryente at tabing-tabi po tayo ng ng karsada. So papasukin po natin dito yung pinakang property niya. So medyo pagdating natin sa karsada, bumaba lang po tayo ng konti. Mapapansin po nyo itong area na to ay pinalinisan na po, kinauling na po ito ni seller. So dito ay mayroon source ng tubig sa area ng property na ito. Yan, makikita natin dyan yung pinakang property niya. So malinis naman po, may ilang puno din ng nyug. So konti na lang idadagdag po natin dito, magtanim na tayo ng import berry. So napakalapit po nito sa town proper po ng Calawag. Ito po ay Barangay San Roque. So direct to seller po tayo, no. Wala po tayong magiging problema sa usap dito kasi seller na po mismo ang makakausap natin pag ito inyong binili. Makikita po natin yung mga hardwood na kahoy. Mismo si seller po yung nakasando po. Siya mismo yung may-ari nito, kaya pag ito inyong pupuntahan at magugustuhan niyo itong property na ito, so dadirect ko na po kayo ng usap sa may-ari mismo. Siya na po mismo ang makakausap ninyo, mismo na pong si seller, para madali na po agad ang inyong pag-uusap. Kung halimbawa magustuhan nyo, ay di mas maganda po at ito ay si seller na, kayo na mismo ang mag-uusap dalawa. Napakaganda naman po nung kanyang property. Makikita po ninyo yung karsada doon, tapat ng farm, kalapit natin farm na rin kasi ito yung pinakam reality ng property niya. So napakaganda. Yan, konting tanim na lang ng mga nyug. Kuya, ito mataas na nyug na ito. Dito hindi na ito sasakupan. Hanggang saan dito? Ayun ang bakod niyan. Yung bulak na yun, hanggang doon sa bulak na yun. May bulak. Ito, mayroon pa po palang ilang puno pa ng nyug na nabunga. So, may boundary naman po. Sa kabila naman po dyan, farm pa rin. Tapos yung taas na yun, karsada rin po yun. Kaya dito, ito po yung pinakang property na, yung reality niya. So flat na rin naman po. Tapos nag-slope ng konti. Tapos may mga tanim na. Mga ilan po yung kabuhan itong hektarya ito? Mahigit. Ito mga 2.3. Ba't may muhon pa dito? Ano yan, yung sinita ko yan, nagsabi ba't ka naglalagay ng muhon dyan? Inutos daw nung may-ari ng kabila. Sagay bawal yan Ayun. Butit na. Doon sa may mahugan mo. Yan, kalapit po natin yung farm. Tapos ito na po yung property. Doon kuya, dala pa yun. Hanggang doon lang sa may mahogany.
Papunta na yan doon. Pahaba. Isang diretso. So ang lupa po pala dito isang diretso lang po. Yan, meron tayong magagamit dito na kawayan panggawa ng bahay kubo. Yan po yung mga gusto magawa agad ng native house. So ito po ay 2.3 hectares. Tabing-tabi po tayo ng barangay road. So hanggang dyan po sa baba. May boundary naman po dito. So may baba na ito kasi may karatig po naman tayo dito. Yan pong may mahogani na to. Kanila na po yan. Isang diretso lang po tayo pagunta dito. Yan, so dito po yung street niya, nasa baba na tayo, tapos yung mga kawayan na lalaki pampagawa po ng native house. So may mga hardwood na batino. So marami pa naman po itong nilalamang produkto ng niyog. So sa description na lang po ng video natin ilalagay yung yung poldites po nito. Yan. So dito po yung area ng lupa niya. Isang diretso pa po. Tapos pagdating po dyan sa dulo doon sa may taas, sa may mga nyug po napapansin nyo yun, nag letter L naman po, pababa naman. Ito po yung nasasakupan ng kanyang property. So hanggang dito ay kanya pa po. So may boundary naman po dyan sa kabila. Yung may nyug na mataas na yung boundary naman po. Hanggang doon sa may taas na yun, isang diretso po. Nandito po yung source ng tubig. So napakaganda po talaga nitong property na ito kasi meron po dito source of water, meron source of electricity, may source of water, andito kompleto po dito sa property. At ang kagandahan po ay tabing-tabi po tayo ng barangay road. Kaya yung gusto po dyan ng ganitong property, so mag inquire na po kayo sa makikita nyo number sa taas po ng ating screen, ang WhatsApp and Viber po So dito po, ito po ay sapa. So sa ngayon po ay walang tubig, pero dito po sa area na to, andito po mismo yung ating source ng tubig po, yung balon. Yan. Sabi po, ayan po, yan po, mayroon siyang tubig, mayroon siyang hose na nadadalhan dito sa ating property. Yan po yung pinakang reality ng ating property. So nag-uplan, nag-akyat pa tayo dito sa may kawayan na ito hanggang doon po sa may taas. So may source ng tubig, kuryente. So 2.3 hectares. So binibenta po ni seller ng 1.6 M lang po. Nakanet na po si seller. Ito po ay TCT, clean title na. So ang hawak po nila ngayon ay yung lot plan pa lang kasi naka-apply na po yung paglabas po sa kanilang mga title na TCT ng magkakapatid. So naka-subdivide na po ito. May ikar na rin po sila na inabyad, nasa kanila na rin po. So ito po ay galing sa mother title, pero wala na po siya magiging problema kasi pinasukat na po nila ng kanya-kanya. So yan, may ilang puno pa naman po ng nyug. Siguro ang nyug nito ay nasa 50 kapuno pa po. Marami po dito kawayan, hardwood na kahoy. So napakaganda ng property. Yan. Kaya yung mga buyer dyan na gusto ng ganitong property, so murang-mura na po ito. 2.3 hectares ay 1.6 M lang po nagkakahalaga ang property. So direct to seller na po kaagad na usap. Pag na-visit po ninyo ang location, so gusto nyo makausap si seller, pwede po kaagad. Kaya ano pang hihintay nyo mga ka-Art of Field Vlog? So PM na kayo sa number niyan. Makikita nyo sa taas ng ating screen po Yan dito sa may area na to, so, kita naman po yung karsada. So may konting uplan, konting linis lang, so hindi tayo makapasok po pero makikita natin yung fruit bearing langka. Tapos yung mga puno ng nyug, hardwood na batino. Yun yung kalapit po nating farm. Ito na po yung kalapit natin na farm. Yan. So nagpapabaon sila ng deep well. Ito po yung boundaryhan. So ito na yung nabiling na property. Ito naman yung karatig na. Ito kabilang to, tapos ito na po yung pinakang property. Yan, bali pupuntahan ko po yung taas. Yan. So diretso lang po tayo. Isang diretso lang po tayo dyan.
papunta doon sa Barangay Road na pinakita ko sa start ng video. Then ito na po yung sandiretso pa ganan sa taas. Yan. Bali nag letter L po ito dito. Yan. Ito na po yung pinakang property. So napakaganda po. Gandang gawing bakasyunan, pang investment, pang retirement. Yan, diretso po hanggang dun. As dito po yung karatig na property na itong area na to, kabila na to. Pag ganun, dito po tayo sa may street na to, diretso po dyan. So medyo masukal na lang, madami siyang damo, pero pagdating dito sa taas na to, flat na area. So napakaganda ng view. Pwede po ito pang retirement at yung gusto po ng property na hindi na maglalakad, kasi ang sasakyan po ay nasa bungad na ng karsada. So papasok na po dito ang ating 4 wheels. So kalapit naman po natin, so farm na rin po yung kalapit natin na yan. Sa harap po, farm naman po na manggahan. Dito po ang mga kalapit po natin dito ay may mga sarili na rin po na farm na kanya-kanya pong bakod. So pag ito po inyong inabilda property na to, pwede na rin po kayo dito magpabakod. Kagandahan dito, ganda nitong fruit bearing to. Daming bunga, langka. Dami, kumpul-kumpul ang bunga nito, walang balot. Daming bunga ng langka. Daming lang. So napakaganda po. Kaya yung mga gustong ganito ng property, avail na po kaagad. Kasi legit po at maayos na po ang document nito. So inuulit ko, direct po tayo sa seller na usap. Kasi seller mismo yung ating kasama dito at siya po mismo ang nagmana ng property na to. Katulad po niyan, kasamahan pa po yan mga nabinta na yan. So ongoing na rin po ang mga title niyan para title po sa mga pangalan na nila. Ganon din po itong property na pinagbibili na to. Kaya ano pang inintay nyo mga Car to Feel Vlog, inquire na kayo sa number na yan na makikita sa ating screen. Yung isang puno ng malatubig na yan, napakagandang gamitin pang bahay niyan. Yan. Wag na kuya, kahit dito na lang, mahaba naman na, malaki naman. Ito baka isang hektarya pala ito na pupuntahan ko ito Madamo na dito. Basta inano ko na lang, glitter L na lang dyan, di pagka may sukat naman na ito kanya-kanya, no? Oo. Yan. Anong ilalagay dyan? Farm lang din ito kaya bakasyunan. Ayun po yung mga nyug na yan. Makikita naman po nyo mga lalakas mamunga yan. Susub natin. Tapos yung isa ganun din. So kababaan pa lang. So maganda itong overlooking part tayo dito sa may area na to. Tapos diretso. San diretso lang po ang pinakasukat nito. So nasa lot plan naman po na nakasubdivide na sa mga nagmana. So ito nagpasama tayo kay kuya. Siya po yung ditong caretaker. Yan yan, ito makikita po nyo may mga nyug pa na maliliit dito. So nag letter L daw po pagdating dito, isang diretsyo. Tapos nag letter L, kaya lang medyo maulat yung damong matatalas ang karamihan dito. Yan. Ayan yan po Tapos pag ganun siya. Ayun, dito po yung bondirihan. Tapos yung pababa na yan, yan po yung nag letter nag L na pababa dyan sa may area na yan. Kaya napakaganda po nitong property na ito. Hindi po tayo mahihirapan kasi ito na po pinipistohan natin na ito. Isang diretsyong yan. Yan na po yung diretso hanggang doon sa karsada. Tapos pagdating po dito, may boundaryhan naman po dito. Ipapatapat ko naman sa iyo yung boundaryhan dito para makita na po ninyo. Kung boundaryhan naman na to, ayan ito, boundary na ito. Pag ganito naman po, pag ganyan naman, pa letter na L naman ng konti pag ganun. Diretso, kaya wala po magiging problema. Diretso. Yan. Yan, so dito po sa area na to, dahil nasasakupan pa rin. Kung tayo magpapagawa ng kubo, may mga hardwood. So meron tayong anahaw na mga gamit kung gusto po niyo malamig na pambubong. Yan, may mga anahaw tayo. Matataas na puno din ang anahaw dito. So ito yung nadadalhan pa ito nung 2.3 hectares. Yan po. So
Magkasama na tayo sa guide para makita po natin yung pinakang buong buo na 2 hectares. Yan, dito po magpapagawa tayo ng bahay kubo. So daming anahaw, pambubong. May kahoy, may kawayan, may source ng tubig, kuryente, pasok ang sasakyan, tabing karsada. Yan, ano pang hinahanap ninyo mga ka Hard to Fill Vlog? Dito na, inquire na nyo itong property nito. So napakamura nito, hindi na kayo mahihirapan pa dito maggala sa property ito at magpalinis, kasi kukunting-kunti lang linisin ako. May mga nyug, may mga nyug pa oh. So kunting linis lang. Yan, dito po nasasakupan pa ito, may mga nyug, hardwood. So napakaraming anahaw kung nyo makikita oh. So talagang hindi tayo mamumroblema sa pang bubong ng bahay. Daming mga kagandahan po ng property na ito ay napakala. Ilang kilometers na ito sa Pure Gold? Yan, dito po tayo sa pinakang loob pa ng property. So iniikot ko pa. Yan, makikita mo naman po ninyo, napakarami po talaga na hardwood, saka flat po na area, saka marami pang mga nyug. Yan oh, lalaki ng mga hardwood niya at mga niyug. So inikot tayo ni kuya, yung pong ating guide dito. Yan, so yung halawak talaga ang 2.3 na ito. Ano, kung nyo mapapansin po, tabing-tabi tayo ng karsada, pero ito po yung pinakaloob niya. Ang laki ng kahoy oh. Ganda pong bahay nitong anilaw na to, ang laking puno oh. Yan po. Ito po yung pinaka-reality ng property. So napakaganda para sa investment na gusto po ng ganitong property. May sapa pa ba di sa baba? Yan. Ito po. Konting linis lang. Talagang napakaganda na ng property na to. Panalong panalo. Kaya ano pang hintay nyo mga Hard to Fill Vlog. Inquire na kayo dyan. Paunahan na lang po ito. Rush na ito. Dahil napakaganda, kumpleto po ang pinagbibili na property na to. Wala na kayong hahanapin, kasi ito ay napakaganda ng property para sa mga investment na gusto magkameron ng ganitong lupa. Balik na tayo kuya, ikot na tayo. Ito po, napakaganda nito. Ano pang hinihintay nyo mga Hard to Fill Vlog? Contact na kayo sa ating number na yan ano. So dito, ikutin ko pa ito. Wala kang kaliligawan kasi isang diretso naman po. May source tayo ng tubig dito, so walang kuryente, meron din, kaya walang problema. Kaya ano pang inintay nyo mga Hard to Fill Vlog, contact na kayo sa number na yan. Dito ay yung reality niya, flat mula sa karsada, nagbababa ng konti, tapos umakyat, nagbaba ng konti, tapos nagplat na po uli yung area. Hindi po binabaha ang lugar na to. Ang kagandahan ay mga kalapit tayo dito na farm lot na mga dinevelop na. Kasamahan po yan ng ating title pa, kaya wala pong magiging problema, kasi lahat po sila ay nakabili ng lupa sa kapatid po ni seller na nagbibinta po nitong property din na ito. Kaya sama-sama po paglabas po ng title nito, so lahat na po ito ay clean TCT title. So updated po sila sa amilyar, walang problema. Kaya itatransfer na lang din po ito sa pangalan ninyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga Hard to Fill Vlog? Contact na kayo dyan sa ating screen na makikita nyo. Thank you for watching Hard to Fill Vlog.